Ako si Cheska at matagal ko nang gustong ibahagi sa PNT Stories itong karanasan kong hindi ko malilimutan. Bata pa lang ako noon, siguro mga 9 years old. At sa murang edad ko, doon ko unang naranasan ang isang bagay na hanggang ngayon kahit ilang beses ko pa ikwento, kinikilabutan pa rin ako. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija, kung saan halos lahat ng tao ay magkakakilala. Ang baryo namin ay kilala sa maliit na kapilya sa gitna ng palayan. Luma na ito, gawa sa kahoy, at may malaking imahe ng Santo Niño sa altar. Halos buong baryo ay doon nagsisimba tuwing linggo, at dahil tahimik ang lugar, madalas ay ako at ang mga kaibigan kong mga bata ang inuutusan ng mga magulang naming maglinis sa kapilya tuwing Sabado ng hapon. Nung araw na yun, Sabado nga, mga 3:00 ng hapon, pinapunta ako ni Mama sa kapilya para magpunas ng mga bangko at maglagay ng bagong kandila sa altar. Pagdating ko ron, tahimik lang. Maririnig mo lang yung tunog ng mga ibon sa labas at ihip ng hangin na pumapasok sa butas ng lumang bintana. Habang naglilinis ako, napatingin ako sa imahe ng Santo Niño sa gitna ng altar. Maliit lang ito, pero napakaganda. May pulang suot, may gintong korona, at parang totoong ngumingiti kapag nasisinaga ng araw. Bata pa ako, kaya hindi ko inisip na kakaiba yon. Lumipas ang ilang minuto, ako na lang mag-isa sa loob. Si Aling Marites, yung matandang nagbabantay ng mga kandila, umalis sandali para bumili ng bagong kandila sa tindahan. Kaya ako ang naiwan mag-isa. Habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa harapan ng altar, biglang tumigil ang hangin. Wala nang kahit anong tunog. Ni yung mga ibon sa labas, tahimik. Napahinto ako. Tumingin ako sa paligid, pero walang tao. Pagtingin ko ulit sa santo, parang iba na ang ngiti niya. Kanina, yung ngiti niya ay parang mapayapa, pero ngayon, parang mas malaki, mas halatang nakangisi. Akala ko, baka naiisip ko lang, pero habang pinagmamasdan ko, napansin kong gumagalaw ang ulo niya. Dahan-dahan, pakanan, tapos pakaliwa. Napaatras ako ng kaunti, pero hindi ako makasigaw. Parang may kung anong malamig na hangin na dumaan sa batok ko at narinig kong parang mahina siyang tumawa. Hindi yung tawa ng tao, kundi yung parang may echo sa loob ng kapilya. Mahina lang, pero sapat para tumayo ang mga balahibo ko. Gusto kong tumakbo palabas, pero parang may humahawak sa mga paa ko. Hindi ako makagalaw. Nakatingin lang ako sa santo, at habang nakatitig ako, parang lalo siyang ngumisi. Tapos narinig ko ang mahinang boses ng bata. Magdasal ka, kasama ko. Doon ako napasigaw. Aling Marites! Aling Marites! Mama! Nang tumakbo ako palabas, nakita ko si Aling Marites. Kararating lang, may dalang mga kandila. Paglapit niya sa akin, nanginginig ako at halos hindi makapagsalita. Tinanong niya kung bakit ako sumisigaw. Itinuro ko lang yung santo. Pero nang sabay kaming pumasok, maayos na uli ang lahat. Tapos tahimik at hindi gumagalaw. At normal lang ang ngiti sa mukha ng Santo Niño. Sabi ni Aling Marites, "Anak, baka pagod ka lang. Hindi gumagalaw yun." Pero nang tumingin ako ulit, parang may mantsa ng luha sa pisngi ng santo. At doon ko napatunayang hindi lang imahinasyon yun.
Pagkatapos ng insidente na yun, ilang araw akong hindi dumaan sa kapilya. Kahit dumaan lang sa tapat, kinikilabutan ako. Pero dahil malapit lang bahay namin, tanaw ko pa rin mula sa bintana yung krus sa tuktok ng simbahan. Tuwing gabi, lalo na kapag kalmado at tahimik, parang may mahina akong naririnig na tawa galing doon. Yung parehong tawa na narinig ko noong araw na yun. Lumipas ang isang linggo. Pinilit ako ni mama na sumama ulit sa kanya sa misa. Ayaw ko sana, pero sabi niya, "Huwag kang matakot anak, bahay yan ng Diyos." Kaya sumama ako, kahit nanginginig pa rin ang tuhod ko. Habang nagmimisa, pinilit kong huwag tumingin sa altar. Pero habang umaawit ang mga tao, napansin kong tumatahimik bigla ang paligid tuwing natatapat ako ng tingin sa Santo Niño. Parang biglang bumabagal ang oras. Lahat ng tao, normal lang. Pero ako, parang ibang presensya ang nararamdaman ko. Nang maglabas ng insenso si Father, may amoy na kakaiba akong nalanghap. Hindi yung karaniwang amoy ng usok ng simbahan. Amoy sunog na kahoy at lumang tela. Napalingon ako sa santo at doon ko nakita may kumikislap sa mga mata nito. Parang buhay, parang may apoy sa loob. Tapos dahan-dahang umikot ang ulo ng Santo Niño. Konting galaw lang, pero malinaw kong nakita. Napasingap ako at napatayo. Ma, gumagalaw. Lahat napalingon, pero nung tumingin silang lahat, wala silang nakita. Tahimik lang nakatayo ang imahe, parang walang nangyari. Tumingin sa akin si Father at sabi niya, "Anak, baka napagod ka lang." Pero alam ko kung ano ang nakita ko. Pagkatapos ng misa, habang palabas ang mga tao, napansin kong may basa sa gilid ng altar. Lumapit ako at nakita kong sa likod ng santo, may maliit na kahoy na tila nakasiksik. Tinawag ko si Aling Marites, pero bago pa siya makalapit, biglang bumagsak ang kandila sa harap ng santo. Sabay sigaw ng mga tao. Ang apoy kumalat sa tapis ng imahin. Pero hindi ito natupok. Sa halip, tumawa ang santo. Oo, tumawa. Malinaw. Bata ang boses pero masama. Puno ng panunuya. "Hindi niyo ako iiwan." Narinig ko mismo mula sa altar. At kahit si Aling Marites, napasigaw. Nagkagulo ang mga tao. Tumakbo kami palabas habang si Father ay nagdadasal sa loob. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang bumalik ang katahimikan. Kinabukasan, ipinasara muna ang kapilya. Sabi ni Father, may kakaibang bagay silang nakita sa likod ng altar. Ayon sa kanya, may lumang larawan ng bata roon, nakabalot sa itim na tela. Parang may kasamang sinaunang orasyon. Hindi nila alam kung sino ang naglagay, pero sabi ng ibang matatanda, dati raw, may batang namatay malapit sa kapilya noong panahon ng giyera at ginamit daw ang lumang imahe ng Santo Niño para pahingahan ng kaluluwa ng bata. Hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi ng matandang yon, pero matapos yun, hindi na ako bumalik sa kapilyang yun. Nagsisimba pa rin naman ako, pero sa ibang kapilya na. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Isang magandang umaga po, Sir Dave. Ako po si Ramon, taga Cebu. At gusto ko lang ibahagi ang karanasang hindi ko talaga malilimutan. Hanggang ngayon
tuwing naiisip ko to, parang bumabalik lahat ng takot na nararamdaman ko noong gabing yun. Taong 2019, nagbakasyon ako sa bayan ng lola ko sa Bohol. Tahimik na lugar, puro palayan, bundok at mga lumang bahay. 3 taon na akong hindi nakakauwi, kaya noong una, ang saya ko talaga. Pero isang gabi, nagpasya akong dumaan sa simbahan bago umuwi. 8:00 na ng gabi, madilim na ang paligid at halos wala ng tao sa kalsada. Ang simbahan nila ay isa sa pinakang matandang gusali sa bayan, gawa sa bato. May mga bitak na sa pader at napapalibutan ng mga puno ng akasya. Sabi ng lola ko noon, huwag daw akong masyadong magpapagabi dahil may mga nilalang daw na hindi mapakali kapag gabi. Akala ko, nagbibiro lang siya o kaya kwento lang ng mga matatanda. Pagdating ko, bukas pa ang gate. Wala ng tao sa loob. Pero may ilang kandilang nakasindi sa harapan ng altar. Tahimik lang. Yung uri ng katahimikan na halos marinig mo yung tibok ng puso mo. Lumuhod ako sa gitna at nagdasal. Ang totoo, gusto ko lang magpasalamat sa trabaho, sa kalusugan, sa buhay. Pero habang nagdarasal ako, bigla kong naramdaman na parang may nakatingin sa akin. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatayo sa likod mo? Yung ganon. Hindi ko muna pinansin. Pero nang tumingala ako, napansin kong parang may kumislap na ilaw sa altar kahit wala namang bumbilya doon. Parang may mahinang pulang liwanag na kumikintab sa likod ng imahen ni Kristo. Inakala kong guni-guni lang, pero nang lumapit ako ng kaunti, doon ko nakita. Sa likod ng krus, may aninong nakayuko. Mahaba, payat, parang tao. Pero masyadong maitim para maging anino. Tinitignan ko at napansin kong gumagalaw ang balikat nito. Parang humihinga. Napaatras ako ng dahan-dahan. May tao ba dyan? Tanong ko. Pero walang tugon. Tapos biglang umihip ang hangin sa loob ng simbahan. Sabay namatay ang mga kandila. Lumingon ako sa paligid. Ang dilim. Nang bumalik ang mahinang ilaw mula sa altar, nakatayo na ito sa gitna. Isang nilalang, matangkad, payat, maitim ang balat na parang sinunog. At pulang-pula ang mga mata. May mahaba itong ngiti at ang ngipin niya matutulis. Napaluhod ako sa takot. Hindi ako makagalaw. Naririnig ko siyang tumatawa ng malalim. Parang maraming boses na sabay-sabay. Hindi ka taga rito. Bakit ka nagdasal? Sabi niya sa isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ako makasagot. Sinubukan kong mag-sign of the cross. Pero bago ko matapos, lumapit siya. Narinig ko ang tunog ng mga kuko niya na parang kinakamot sa sahig. Diyos, nasan siya ngayon? Sabay hagik-gik, malakas at umaalingaw-ngaw sa buong simbahan. Tinakbo ko ang pinto, pero parang lumalayo ang labasan. Para akong umiikot sa loob, kahit diretso yung daan. Hanggang sa may naramdaman akong mainit na hangin sa batok ko at may mahinang bulong. Akin ka na sana, kung hindi mo lang dala ang kanyang pangalan. Paglingon ko, wala na siya. Tahimik. Bumalik sa normal ang ilaw. Bumukas ang pinto ng kusa at doon ako nakatakbo palabas. Nang makarating ako sa bahay ni Lola, namumutla raw ako. Sinabihan niya akong huwag nang babalik doon ng gabi.
Dati raw, may pari na nagdadasal ng exorcism sa loob ng simbahan. Pero may demonyong hindi na itulak palabas. Mula noon, sinasabing nagpapakita ito sa mga estranghero o sa mga taong nagdarasal mag-isa sa gabi. Pero hindi ko na din alam ang mga sumunod na nangyari dahil umuwi na ako sa amin sa Cebu matapos ang pangyayaring yun. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat at sana masama sa mga kwento ng PNT Stories. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ng pagsapit ng takip silim, pati kay Sir Dave. Gusto ko lang i-share yung nangyari sa akin noong nakaraang taon. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yung gabing yun, naninindig pa rin ang balahibo ko. Ako nga pala si George, taga Batangas. Ako yung tipo ng taong mahilig tumulong sa simbahan. Madalas akong tumulong kay Father tuwing may misa, lalo na kapag linggo. Pero isang gabi, may nangyari na hindi mawala sa isip ko. Biyernes yun, bandang 8:30 ng gabi. Nag-decide akong dumaan muna sa simbahan bago umuwi. Tahimik lang kasi doon at gusto ko lang magdasal sandali para sa mga problema ko sa pamilya. Alam niyo yung pakiramdam na gusto mo mapag-isa? Ganon yung habol ko. Pagpasok ko sa simbahan, napansin kong madilim ang loob. Iilang kandila lang sa gilid ang nakasindi. Walang misa, walang tao. Kahit si Mang Nestor, yung tagapaglinis, wala rin. Pero bukas pa rin ang gate at pintuan. Tahimik, wala kang maririnig, kundi yung mahinang ugong ng ilaw sa kisame at ihip ng hangin na dumadaan sa mga bintana. Umupo ako sa ikatlong row ng bangko sa may gitna. Nag-sign of the cross ako. Nagsimulang magdasal. Pero habang nakapikit ako, bigla kong naramdaman na parang may nakaupo sa dulo ng bangko. Hindi ko agad binuksan ang mga mata ko kasi baka guni-guni lang. Pero narinig ko na parang bahagyang umugong ang upuan. Napahinto ako sa pagdarasal. Hindi ko agad binuksan ang mga mata ko. Pero ramdam kong may malamig na presensya sa dulo ng bangko. Alam mo yung pakiramdam na parang may tumitig sa'yo ng matagal kahit hindi mo tinitignan. Ganon yung biglang bumalot sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Sa una, wala naman akong nakita. Pero nang dumaan ang mahina at malamig na hangin, sabay sindi ng isang kandila sa altar na kanina'y patay na. Biglang may gumalaw na anino sa harap ng altar. Mahaba, payat at nakatayo lang. Parang nakatingin sa akin. Napatingin ako sa paligid, pero ako lang talaga ang tao ron. Sobrang tahimik. Wala ni isang kaluskos maliban sa ugong ng ilaw. Sinubukan kong kumalma. Pero nang tumingin ako muli sa harapan, wala na yung anino. Naisip ko, baka pagod lang ako. Tumayo ako para umalis. Pero paglingon ko sa daan palabas ng simbahan, doon ko nakita. May nakatayo sa gilid ng pinto. Isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, pero ang pinakang nakakakilabot, nakayuko siya at nanginginig. "Miss?" Mahina akong tanong. Wala siyang sagot. Lumapit ako ng kaunti, pero habang papalapit ako, napansin kong basa ang sahig sa ilalim niya. Parang tubig o pawis. Hindi ko sigurado. "Okay ka lang po ba?" Tanong ko ulit. Bigla niyang inangat ang ulo niya. At doon ko nakita, itim ang mga mata niya. Walang puti at nakangiti ng malaki. Parang napunit ang labi hanggang tenga.
Napaatras ako. Tapos sabay sa pagpatay ng ilaw sa buong simbahan, narinig ko ang mabigat na yabag na papalapit sa akin. Parang hindi paan ng tao. Parang hinahampas ang sahig ng mabigat na bagay. Tumakbo ako. Pero habang palabas ako, narinig kong parang may nagdarasal sa wikang Latin sa loob. Mahinang boses ng lalaki. Kahit wala namang pare o tao ron. Nang makalabas ako sa pinto, sumigaw ako ng tulong. Pero tahimik ang paligid. Walang tao sa labas. Pagdating ko sa bahay, nilagnat ako buong gabi. Kinabukasan, bumalik ako sa simbahan kasama si Father at ilang sakristan. Sabi ni Father, "Wala namang ilaw na nakabukas kagabi, George. Sarado ang simbahan simula 6:00. Nang tanungin ko kung may babaeng madalas pumunta ron, umiling siya. Pero sabi ni Mang Nestor, minsan daw, may babaeng nakaputi na nakikita tuwing hating gabi, nakalood sa altar at umiiyak. Matapos yun, hindi na ako nagdarasal mag-isa sa simbahan kapag 10 oras na ng gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Sana mapili ang kwento ko. Maraming salamat po.